Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 11 ng workbook. Nasa grammar part na po tayo. First grammar natin is yung grammar ge. So, adjective plus the grammar ge. Again, ito po yung ating modifier ulit po yan, no? So, adverb po siya, klase ng adverb. Pero this time, ang minamodify niya na is yung verb. Not the noun, but the verb. Okay? So, again, pwede nating isipin yung mga salitang gaano. Okay? Yung extent, paano ginawa yung isang bagay or yung isang action. Pwede din si paano, sa paanong paraan siya ginawa. Sa English naman, pwede nating i-associate yung mga adverb na nag-e-end sa li. Perfectly, slowly, quickly. Yan. So, tingnan po natin yung instruction. 보기에서 알맞은 것을 골라 대화를 완성하세요. So, madali lang po siya. Lahat po ng nandyan ay adjective. Ang gagawin po natin ay papalitan lang natin ng ge yung mga da. So, just add ge. 크게, 사게, 예쁘게, 신나게. So, try natin number 1. 요즘 과일이 너무 비싼 것 같아요. So, sa panahon ngayon, yung mga prutas sa tingin ko ay sobrang mahal. Sagot yung kausap, 시장에 가면 조금 blank 살 수 있어요. Sabi niya, if pumunta ka sa palengke, medyo blank 살 수 있어요. Mabibili mo siya ng medyo. So, ano yun? Pag sa 시장, medyo mura. Okay? So, yung mura is sada, magiging sage. So, paano mo nabili? Again, paano, no? Paano mo nabili? Mabili, or paano mo siya mabibili? Mabibili mo ng mas mura. Next, number 2. 와, 글씨를 정말 blank 쓰시네요. Sabi niya, wow, ang ganda daw nung sulat, no? 글씨를 정말, sobrang blank ng pagkakasulat daw ng letra. Okay, so ano yung ating ano dyan? So, nasagot na natin to, no, for number 1. Yung number 2, yung word na magagamit natin dyan is 예쁘다. So, sobrang ganda. Paano yung pagkakasulat? Sobrang ganda. So, yung 예쁘다 magiging 예쁘게. Number 3. 선생님, 칠판에 글씨가 너무 작은데 blank 써주세요. Sabi niya, teacher, yung mga words na nakasulat sa blackboard or sa whiteboard ay sobrang liit. Blank 써주세요. Pakisulat po ng blank. So, dahil naliliitan siya, malamang pinapalakihan yung sulat. So, 크다 magiging 크게. So, paano daw isusulat? Pakilakihan daw, no? Next, yung sagot. 알겠어요. 이 정도면 괜찮죠? So, nilakihan ni teacher yung sulat. Sabi niya, okay. So, sa yung gantong kalaki, okay na. Sabi niya. Tapos, number 4. 주말에 뭘 했어요? Anong ginawa mo nung weekend? 친구들하고 한강에 가서, yung natitira natin, 신나다, 신나게. So, excitingly. Yan. Okay? Sobrang na-excite silang, or excited silang naglaro. Next, now apply natin yung grammar na hyongyongsa plus ge. So, yung example, sabi ni Ga, 차린 건 없지만 맛있게 드세요. Wala akong masyadong naihanda pero please enjoy your food. Nasagot ni Na, 이렇게 많이 차렸는데 없다고요? Sabi niya, paanong wala maraming ang naka-prepare. So, kita niyo naman yung ano, no? Yung table. So, ginamit yung adjective na 맛있다. So, yung 맛있다 naging 맛있게. So, number 1, sabi ni Ga, 아이가 자니까 조금만 blank 이야기할까요? Sagot si Na, 미안해요. 그렇게 할게요. Sabi niya, yung bata daw ay natutulog. So, dahil natutulog yung bata, tinanong niya yung si Jason yung kausap niya, no? Okay lang daw ba kung sila ay mag-uusap ng medyo? So, paano kaya yung pag-uusap nila? Dahil na natutulog, hihinaan yung pag-uusap. Okay, so yung mahina, pwede natin gamitin yung adjective na 작다. So, I know that 작다 means short, pero pagdating sa volume, pwede mo siyang gamitin para ang maging ibig sabihin niya is mahina. So, yung 작다 magiging 작게. So,
작게 이야기할까요? Number 2. 슬기야, 밥 먹기 전에 손을 blank 씻고 와. Sabi ni Silgi, ne, algessoyo. So, ano yung pinapagawa sa kanya? Pinaghuhugas siya ng kamay. So, sa paanong paraan siya maghugas ng kamay? Kailangan malinis or wash yung hands niya ng very well. So, ano ba yung malinis na adjective? We have 깨끗하다. So, yung 깨끗하다 magiging 깨끗하게. Next, number 3. 할머니 아프지 말고 blank 오래오래 사세요. Sabi niya, Lola, wag po kayong magkasakit. Blank 오래오래 사세요. So, ibig sabihin po niyan is to live a long life. Okay? Mabuhay pa po kayo ng matagal or mahaba. Yung sagot niya, 성민이도 밥 잘 챙겨 먹고 건강해라. So, si Lola po itong sumagot, no? Sabi niya, 성민, ikaw din. Okay? Kumain ka ng maigi at maging malakas ka or healthy ka. So, dito, ano kaya yung blank? Harmony, wag po kayong magkasakit. Tapos, ore-ore saseyo. So, dito, 건강하다. Ano ba yung healthy? Okay? So, 건강하다. magiging 건강하게. Next, number 4. 여보, 오늘 날씨가 추우니까 옷을 blank 입고 나가세요. Sagot ni Yobo, kumawoyo. Sabi niya, dahil malamig daw yung panahon today, okay, yung damit daw ay paano niya isusuot? So, ano po ba yung warmly, to wear warmly? 따뜻하다. 따뜻하다, magiging 따뜻하게. Yan. So, that's for application ng adjective plus ge. Grammar number 2, we have 동사 plus 으면서. So, verb plus 으면서 or 면서 na grammar. Again, ito pong grammar na to ay while. Pwede nating isipin yung while sa English. And sa Tagalog naman is yung habang. So, kapag merong dalawang action na nangyayari at the same time. So, gawin natin, complete natin yung table. Again, yung rule natin, kapag may batchim or nag-end sa consonant, we add 으면서. Kapag naman yung ating verb ay nag-end sa vowel or wala siyang batchim, we add 면서. Sige, complete natin yung table. So, yung 으면서, letter A na lang isusulat ko. Pag 면서, B. Para mabilis. Okay? So, 먹다, 먹으면서. A. 가다, 가면서. 만나다, 만나면서. 믿다, 믿으면서. 받다, 받으면서. 받으면서. Okay? Next. Yung irregular verb, mamaya na po. 읽다, 읽으면서. 읽으면서. 입다, 입으면서. 마시다, 마시면서. 운동하다, 운동하면서. Ito na po, yung irregular. So, si bilda, mandilda. Itong dalawa na to, nag-end sa real batchim. Kapag po yung irregular natin ay ending is real batchim, automatic, 면서 lang po yung idadagdag natin. So, bil, 면서. 만들, 면서. Okay, next one, para naman sa 듣다. So, si 듣다 magiging 들 po muna siya. So, drop mo yung da and then you will change yung digot batchim to real. Tsaka mo, idadagdag si 으면서. Okay, so try nating apply si 으면서, 면서 na grammar. Sabi dito sa example natin, 기분이 안 좋을 때 어떻게 해요? Paano daw ang ginagawa mo kung or sa tuwing hindi maganda ang iyong mood? Sagot ni na, 저는 운전하면서 노래를 불러요. So, ginamit yung verb na 운전하다. Dinagdag siya kay 면서. So, 운전하면서 노래를 불러요. Ako ay nagda-drive habang kumakanta. So, dito naman. So, madali lang. Lalagyan lang natin ng grammar yung binigay na verb sa atin. So, dito, ulda, magiging 울면서. So, sagutan muna natin yung mga blanks tsaka natin discuss.
걷다, ibig sabihin po niyan is yung paglakad. So, diget batchim yung kanyang ending. So, 걷다 is irregular, magiging 걸, tapos 으면서, 걸으면서. 일하다, 일하면서. And then 읽다, 읽으면서. Yan. So, basahin natin yung conversation. Number 1. 지난주에 본 영화 어땠어요? Kamusta naman yung napanood mo na movie last week? Sagot ni na, 너무 슬퍼서 울면서 영화를 봤어요. Sobrang lungkot to the point na umiiyak daw siya habang nanonood ng movie. Number 2. 카페에 들어가서 이야기할까요? Pasok tayo sa coffee shop or sa cafe tapos mag-usap tayo? Ang sagot ng kausap niya, 날씨도 좋은데 걸으면서 얘기해요. Sabi niya, maganda naman yung panahon so habang naglalakad mag-usap tayo. Okay, no need na daw na magpunta sa loob ng cafe. Number 3. Jason 씨, 요즘 왜 이렇게 바빠요? Jason, bakit sobrang busy mo these days? 사got ng kausap, 제가 요즘 일하면서 한국어 공부도 하고 있었어요. Sabi niya, ako kasi these days habang nagtatrabaho ay nag-aaral din ako ng Korean language. Number 4. 미안해요. 30분 늦을 것 같아요. Pasensya na, pero malilate ata ako ng 30 minutes. Sagot ni na, 괜찮아요. 카페에서 책 읽으면서 기다릴게요. Okay lang. Doon na lang sa loob ng cafe ay habang nagbabasa ako ng libro, hintayin kita. So, yun yung kanyang sagot. So, that's for 동사 plus 으면서, 면서 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.